Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Ang iyong feedback ay makakatulong sa akin na mapabuti at pagandahin PA ang MGA sumusunod na kwento. Maraming salamat po. Umiikot ang kwento si Leah, 27, copywriter na ambisyosa. May relasyon sa creative director na may matagal ng partner. Pakinggan natin ang kwento. Ngayong araw, Lunes ng umaga, alas 8 p.m. lang ay nasa opisina na ako. Isa ako sa MGA unang dumadating sa floor at karaniwan na akong nakaupo sa cubicle habang ang karamihan ay nagsisimula p.m. lang dumating. Ang tunog ng MGA keyboard at murmur ng kape machine ang background music ng bawat araw ko. Ngunit iba ang pakiramdam ng umagang ito. Hindi lang dahil nagsisimula ang linggo, kundi dahil ngayon din ang kick-off meeting ng pinakamalaking campaign na hahawakan ng kumpanya ngayong taon. Ako si Leah, 27 taong gulang, copywriter sa isang advertising agency. 3 taon PA lang ako rito, pero mabilis ang naging takbo ng career ko. Ambisyosa ako, oo, pero alam ko ring may ibubuga ang sulat ko. At ngayong nakatalaga ako sa rebrand campaign ng North Arc, isang tech brand na kilalang-kilala sa Asia, ramdam kong ito na ang pagkakataon ko para patunayan ang sarili ko. Dumating ang MGA kasamahan ko, isa-isa. May MGA nagbibiro, may MGA nagrereklamo tungkol sa traffic, at may MGA nakatungo na agad sa laptop. Habang hinihintay ang tawag para sa meeting, ini-scroll ko ang notes ko. Mag-a posibleng tagline, fragments ng ideas na isinulat ko sa jeep at sa gabi bago matulog. Leah. Tawag ng boses mula sa pinto. Si Adrian, ang creative director namin. Mahaba ang stride niya, laging naka-black shirt at jeans, at may aura ng kumpiyansa na parang sanay sa spotlight. Sa totoo lang, hindi siya mahirap tingnan, pero ang mas nakakahanga, siya ang klase ng creative director na marunong magdala ng tao, alam kung paano magbigay ng puwang para sa ideya ng iba, pero marunong ding tumapos ng diskusyon kapag lumalayo na. Meeting room. Let's start. Asterisk, asterisk, asterisk. Pagpasok ko sa glass-walled conference room, nandoon na ang core team. May MGA mood boards na nakadikit sa whiteboard, may marker si Adrian sa kamay. Alright, panimula niya, this is the biggest campaign of the year. We have 4 weeks until launch. Walang room for error. I want ideas, wild, bold pero on brand. Nagpalitan kami ng kuro-kuro. Si Nico, account manager, agad nagbanggit ng innovation bilang central team. Si Jill, art director, naglatag ng visual pegs. Ako, nakikinig muna, sinusubukang unawain ang direksyon. Nang turn ko na, binuksan ko ang notebook ko. Paano kung gawing personal? Hindi lang innovation kundi transformation ng user. Parang your world upgraded. Tumango si Adrian. Good start. Keep pushing. Leah, gusto kong makita PA yung MGA draft lines mo. Later, let's work on the manifesto copy. Sa tono niya, ramdam kong seryoso siya. At sa loob-loob ko, may kakaibang kilig, hindi lang dahil napansin niya ako, kundi dahil ipinagkakatiwala niya sa akin ang pinakamahalagang parte ng campaign, ang boses. Asterisk, 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 maghapon kaming nakalubog sa ideya. Habang lumalalim ang brainstorming, nararamdaman kong nagkakaroon ng ritmo ang trabaho naming dalawa. Siya naghahagis ng konsepto, ako nagsasalin sa salita. Minsan magtatawanan kami kapag sablay ang isang linya, minsan seryoso kapag hindi tumutugma ang tono. Try mo itong isulat, sabi niya bandang hapon, sabay abot ng marker. What if the product is not just a gadget, but a companion? Sumulat ako sa whiteboard, not just in your pocket, but in your journey. Tumingin siya sa akin, ngumiti. There you go, that's the energy. At doon, parang may humampas na maliit na alon sa dibdib ko. Wala namang mali siya o hindi PA, pero alam kong may kuryente sa pagitan naming dalawa.
asterisk, asterisk, asterisk. Pagdating ng 8:00 ng gabi, halos wala ng tao sa opisina. Kaming dalawa na lang ni Adrian at ilang interns ang naiwan. Inilabas niya ang 2 paper cups ng kape mula sa vending machine. "You'll need this," sabi niya, sabay abot sa akin. Napangiti ako. "Salamat, kung alam ko lang, nagdala na sana ako ng sleeping bag." Tumawa siya, naglakad pabalik sa desk. "Welcome to the real world of advertising. Deadlines don't sleep." Habang nagtatype ako ng manifesto draft, iniwan niya ang jacket niya sa likod ng upuan ko. "Malamig dito sa gabi? Borrow it." Sinubukan kong tumanggi, pero ramdam ko rin ang lamig ng aircon. Isinuot ko ang jacket at naamoy ko ang G-faint na pabango niya, hindi matapang, pero sapat para maramdaman kong hindi akin ang damit. Bandang 2:00 ng madaling araw, natapos ko ang unang draft. Umuwi akong pagod, nakasakay sa jeep, bit-bit ang jacket, at ang pagod na hindi ko maipaliwanag. Sa cellphone ko, dumating ang mensahe mula kay Adrian. "Good work tonight. Leia, keep it up." Simple lang, pero sa akin parang mas personal kaysa sa trabaho. Asterisk, asterisk, asterisk. Kinabukasan, pagpasok ko sa opisina, dala ko piirin ang jacket niya. Pagbukas ng elevator, naroon si Adrian, nakangiti. Ngunit bago PA ako makalapit, may isa pang babaeng pumasok sa eksena. "Adrian!" Tawag niya sabay lapit. Hawak niya ang isang paper bag ng pagkain. "I brought lunch for you." Kilala ko siya mula sa MGA, kwentuhan ng MGA tao, si Maya, ang matagal ng partner ni Adrian. PR consultant din siya, minsan kliyente, minsan kakolab. Maganda, maayos ang ayos, at halatang sanay sa presensya ng MGA tao. Nagyakap silang dalawa at ako'y napatigil. "Ah, Maya," pakilala ni Adrian. "This is Leah, one of our copywriters." Ngumiti siya sa akin, pero may kakaibang kislap sa MGA mata. "Oh, ikaw pala ang madalas niyang binabanggit. Nag-overtime ba kayo kagabi?" Napatigilan ako. Sa tanong niyang iyon may halong ng ngiti, pero may laman. Hindi ko alam kung paano sasagot. At doon nagsimula ang bigat na alam kong lalaki habang lumalapit ang deadline. Hindi lang para sa campaign, kundi para sa sarili kong puso. Martes ng umaga, maaga akong dumating sa opisina. Ang MGA mata ko ay mapungay PA, bit-bit ang kakulangan sa tulog dahil nag-review ako ng draft manifesto buong gabi. Nakaupo ako sa cubicle. Iniisa-isa ang MGA linya, tinitiyak na maayos ang daloy at hindi pa ulit-ulit. Habang nagtatype, naramdaman ko ang init sa batok ko. Hindi lang dahil sa kaba, kundi dahil sa riwa PA, sa isip ko ang ngiti ni Maya kahapon. "Nag-overtime ba kayo kagabi?" "Oh, wait paulit-ulit na bumabalik iyon. Parang tinik na ayaw umalis sa lalamunan." Pasado 9:00, dumating si Adrian. Naka-black shirt ulit siya, may dalang laptop bag at mukhang hindi rin nakatulog ng maayos. "Leia," tawag niya, "meeting tayo in 15. Tumango lang ako, hindi makatingin ng diretso. Asterisk, asterisk, asterisk. Sa conference room, present ang core team. Si Nico, si Jill at ilang junior staff. Ipinakita ni Adrian ang updated boards. Ako naman, binasa ko ang manifesto draft. Tahimik silang lahat habang nagsasalita ako at nang matapos ako, umubo si Nico. "Strong lines," sabi niya, "pero baka masyadong poetic. Gusto ng client straight to the point." Sumingit si Adrian. "Maganda ang tono. It has soul. Leia, refine mo PA pero huwag mong tanggalin ang impact." Ngumiti ako kahit ramdam kong mainit ang MGA pisngi ko. Hindi ko alam kung dahil pinuri niya ako or dahil alam kong nakatingin si Jill, parang sinusukat kung bakit parang masyadong hands-on si Adrian sa gawa ko. Asterisk, asterisk, asterisk. Pagkatapos ng meeting, inassign ako ni Adrian na sumama sa kanya sa pre-prod visit para makita ang studio kung saan kukunan ang MGA key visuals.
Sa sasakyan, traffic mula BGC papuntang Ortigas. Tahimik kami noong una, nakikinig lang sa radyo. Siya ang unang nagsalita. About yesterday. Sorry kung na-off ka sa tanong ni Maya. Umiling ako. Okay lang, sir. Normal lang naman siguro na magtanong siya. Matagal na kami ni Maya, sabi niya, halos pabulong. Pero lately, ramdam kong may lamat. Hindi ko alam kung trabaho lang ba o ako mismo. Hindi ako agad nakasagot. Nakatingin ako sa bintana, pinagmamasdan ang MGA, sasakyang nagkakandara pa sa kalsada. Sa dibdib ko, may kumislot na bagay na hindi ko dapat maramdaman. Parang awa, parang pag-unawa, at parang higit PA. Asterisk, 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 pagsapit ng hapon, bumuhos ang ulan. Nasa studio kami, tinutulungan ang production team na mag-set up ng ilaw at props. Nakaupo ako sa gilid, sinusulat ang ilang outlines habang si Adrian ay abala sa photographer. Leia, can you check this? Tanong niya sabay lapit at abot ng iPad. Nang hawakan ko iyon, halos magdikit ang MGA daliri namin. Tumigil ang oras, naramdaman kong lumalim ang paghinga ko. Agad kong iniwas ang tingin. Looks good, sir. Sagot ko. Pilit na kalmado, pero alam kong pareho naming naramdaman ang kuryenteng iyon. Asterisk, 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 kinagabihan. Balik kami sa opisina para sa revisions. Halos walang tao sa floor, puro liwanag ng monitor at tunog ng keyboard ang kasama namin. Alas 10 na ng gabi nang mapansin kong nagugutom na ako. Sir, order tayo ng pagkain? Tanong ko, ngumiti siya. Let's go out. Alam kong may 24-hour dinner sa kanto. Pagdating namin doon, simple lang ang lugar. Fluorescent lights, MGA waiter na antok na at amoy ng kape at mantika. Naupo kami sa booth, umorder ng tapsilog at kape. Tingin mo, tanong niya, bakit ka pumasok sa advertising? Napaisip ako. Siguro dahil gusto kong marinig ang boses ko. Noon kasi parang walang nakikinig. Pero kapag may copy akong lumalabas, pakiramdam ko, naririnig ako kahit hindi nila alam na ako ang nagsulat. Tumango siya, nakangiti. That's powerful. Don't ever lose that. Habang nag-uusap kami, nakalimutan kong may mundo sa labas ng diner. Parang kaming dalawa lang ang nandoon. At sa MGA mata niya, may bagay akong nakikita na hindi ko PA nakita noon. Hindi lang respeto, kundi isang lihim na damdamin. Asterisk, asterisk, asterisk. Pag-uwi ko sa kondo, binuksan ko ang notebook ko. Doon, nakita ko ang isang maliit na post-it na nakasilid sa gilid ng pahina. Sulat kamay iyon, malinaw na galing kay Adrian. The line you wrote at 2:17 a.m. Nauntog ako sa galing. Napatitig ako roon. Hindi ko alam kung kailan niya isinulat, pero malinaw ang mensahe. Binibigyang pansin niya, hindi lang ang trabaho ko kundi pati ako. Habang pinagmamasdan ko ang sulat, tumunog ang phone ko. May notification mula sa Instagram. Unknown account, walang profile picture. Isang mensahe, a nice teamwork. Nang buksan ko ang attachment, nalamig ako. Larawan naming dalawa ni Adrian, kuha mula sa gilid ng conference table, parehong nakayuko sa laptop, halos magkadikit ang ulo. Kinilabutan ako. Hindi ito selfie. Hindi ito galing sa amin. May iba pang nakamasid. At sa sandaling iyon, naintindihan kong hindi na lang basta kuryente ang nasa pagitan namin. May matang handang manghuli sa tuwing magliliyab iyon. Miyerkules ng umaga, mabigat ang dibdib ko pagpasok sa opisina. Parang lahat ng tao ay biglang naging mata at tenga na nakatutok sa akin. Sa likod ng isip ko, paulit-ulit ang tanong, underscore. Sino ang kumuha ng litrato naming dalawa ni Adrian? At bakit nila ito pinadala sa akin? Pag-upo ko sa desk, mabilis kong binuksan ang laptop at nag-check ng email. Walang bago mula sa unknown account. Wala ring bakas na kumalat na ang larawan, pero hindi ibig sabihin noon ay ligtas na ako.
Parang oras na lang ang binibilang bago may sumabog. Leia. Isang boses ang gumulat sa akin. Si Jill, art director, nakatayo sa tabi ng cubicle ko. May feedback na ang client. Meeting sa conference room in 10. Tumango ako, nag-ipit ng ballpen sa notebook at agad na sumunod. Asterisk, asterisk, asterisk. Sa meeting, binasa ko ang comments ng client. They like the direction, sabi ko. Pero gusto nila ng mas matapang na linya. Something that captures both speed and intimacy of technology. Matapang pero relatable, dagdag ni Nico. Baka pwedeng gawing mas direct, mas conversational. Nagbigay ako ng ilang outlines pero halatang hindi sapat para kay Jill. Hindi PA rin. Parang masyadong mabait. Leia, alam kong kaya mong mas maging agresibo. Baka masyado ka lang pagod. Trabaho natin ang pumiga ng tamang tono. Singit ni Adrian. Leia, balikan mo ang draft mo kagabi, may isa kang linya doon na tumama. Nagtagpo ang MGA mata namin at agad kong naalala ang post-it note niya. Nahulog ang tingin ko, pilit na ikinubli ang pag-init ng pisngi ko. Pero ramdam ko ring nakatingin si Jill para bang may kutob na may nangyayari na higit PA sa trabaho. Asterisk, asterisk, asterisk. Pagtapos ng meeting, naglakad ako papunta sa pantry para kumuha ng kape. Doon, narinig ko ang mahinang bulungan ni Nico at isa pang staff. Grabe, hands-on si Adrian kay Leia, no? Sabi ng isa. Oo nga eh, hindi ko alam kung dahil sa campaign o dahil sa iba. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig, hindi ko na tinuloy ang kape, bumalik ako sa desk, pinilit mag-focus sa script revision, pero paulit-ulit ang bulungang iyon sa utak ko. Asterisk, asterisk, asterisk. Bandang hapon, nagkaroon kami ni Adrian ng rehearsal ng pitch sa isang quiet room. Kami lang dalawa ang nandoon, nagsasanay kung paano ibebenta ang manifesto sa client. Habang binabasa ko ang linya, tumigil siya, nakatitig sa akin. Leia, baguhin mo ang phrasing dito. Sabi niya sabay lapit sa screen. Nakatayo siya sa likod ko, halos sumayad ang balikat niya sa akin. Ramdam ko ang init ng kanyang katawan, ang hininga niya sa gilid ng tenga ko. Napalunok ako, nagpatuloy sa pagbasa, pero nanginginig ang boses ko. Nang matapos, humarap ako sa kanya, at bago ko PA makontrol ang sarili ko, dumampi ang labi niya sa labi ko. Mabilis lang, halos 1 segundo, pero sapat para tumigil ang oras. Agad akong umatras. Adrian, mahina akong sabi, hindi dapat. Tumingin siya sa akin, seryoso. Alam kong hindi, pero hindi ko na rin kayang magpanggap na wala akong nararamdaman. Umiling ako, pilit na kumakapit sa katinuan. Kailangan nating manatiling propesyonal. Kung may makaalam, tapos tayo. Ngumiti siya, mapait. Kung ganon, manatili tayo sa trabaho. Pero Leia, hindi ko na maitatanggi ang koneksyon natin. Asterisk, asterisk, asterisk. Pag-uwi ko, bumuhos ang malakas na ulan. Nasa loob ako ng taxi, hawak ang cellphone, nang biglang pumasok ang notification mula sa unknown account. Isang screenshot ng Slack DM, ang private thread namin ni Adrian, kung saan nagpalitan kami ng personal na biro. May linya PA akong sinulat. Minsan, mas nakaka-inspire ang gabi kapag may kasamang kape at ikaw. Nanlaki ang mata ko. Hindi lang pala litrato ang hawak nila. May access sila sa mismong messages namin. Bago PA ako makareact, dumating ang isa pang mensahe mula sa parehong account. Mag-ingat sa autocomplete ng email bukas. Parang binagsakan ako ng langit. Alam kong ginagamit namin ni Adrian ang parehong email thread para sa campaign drafts. Kung may mali akong pindot, posibleng mapadala sa buong team ang mensahe na hindi dapat mabasa ng kahit sino. Asterisk, asterisk, asterisk. Pagdating ko sa kondo, hindi ako mapakali. Binuksan ko ang laptop, chinek ang inbox ko, ang outbox, ang drafts.
maayos naman. Pero paulit-ulit kong iniisip ang babala. Autocomplete. Isang maling letter lang sa Toash field at pwedeng iba ang makatanggap. Hindi ko alam kung pananakot lang iyon or totoo, pero sa tensyon ng lahat ng nangyayari, ang litrato, ang screenshot ng chat, ang bulungan sa opisina, alam kong hindi na ako makakatulog ng mahimbing. Nakahiga ako, nakatitig sa kisame, iniisip ang MGA mata ni Adrian nang sinabi niyang hindi na niya kayang magpanggap. Iniisip ko rin ang MGA mata ni Maya nang tanungin niya kung nag-overtime kami at higit sa lahat iniisip ko kung sino ang nasa likod ng MGA matang laging nakamasid sa amin. Habang lumalalim ang gabi at kumikidlat sa labas, ramdam kong papalapit na ang isang pagkakamaling pwedeng sumira sa lahat. Sa trabaho, sa relasyon, at sa pangalan ko. Huwebes ng umaga, nagising akong pawis na pawis kahit malamig ang aircon. Hindi ako makatulog ng maayos dahil paulit-ulit kong iniisip ang babala sa akin kagabi. Mag-ingat sa autocomplete ng email bukas. Tila babanta iyon na may mangyayaring hindi ko mapipigilan. Pagdating ko sa opisina, dumiretso agad ako sa pantry para kumuha ng kape. Mabigat ang ulo ko at parang bawat tao sa paligid ay nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung paranoia lang o may nakakalat ng usapan. Pagbalik ko sa desk, tumunog agad ang email notification. Revision request mula sa client. Gusto nila ng bagong voice-over script. Deadline. Ngayong araw din, napabuntong hininga ako. Isang mali lang, pwede itong maging bangungot. Asterisk, tanghali. Nagsimula akong mag-draft ng bagong script. Habang nagtatype, dumating si Adrian, dala ang sariling laptop. Let's do this together, sabi niya. Sabay upo sa tabi ko. Nakafocus kami sa document, nagsusulat ng lines, nagtatanggal ng sobra. Tahimik ang paligid maliban sa tunog ng keyboard. Ngunit sa bawat sulyap niya sa akin, ramdam kong may lihim kaming binubuo. Isang bagay na hindi dapat pero totoo. Nang matapos ang draft, nag-type ako ng email para i-forward kay Adrian. Sinulat ko. Hindi tumitigil yung linya mo sa isip ko. Parang biglang dumaloy mula sa daliri ko. Agad kong binura, hindi iyon dapat mapadala. Ngunit bago ko maisara ang draft, dumating ang notification, _message sent. Nanlamig ako. Mabilis kong binuksan ang sent items. Doon ko nakita ang kinatatakutan ko, napadala nga ang mensahe. At hindi lang kay Adrian, kundi sa buong thread na nakasisi ang core team. Asterisk. Parang sumabog ang dibdib ko. Pinilit kong kalmahin ang sarili ko. Baka glitch lang. Pero malinaw, ang personal kong linya na dapat ay pribado, nakalipad na sa lahat ng kasamahan. Habang nakatulala ako sa screen, dumating si Jill sa tabi ko. Leia, may nakakatawang typo yata sa email mo. Napakagat ako ng labi. Ano? Ngumiti siya, pero may halong pagtataka. Baka gusto mong i-double. E-check bago ko basahin ng malakas. Tumalikod siya, iniwan akong nanginginig. Asterisk. Kinahapunan, tinawag ako ng HR. Si Tasha ang nakaupo sa harap ng mesa, seryosong nakatingin. Leia, we received some concerns. May natanggap na email ang buong team. Hindi naman siya formal complaint, pero kailangan nating mag-usap. Huminga ako ng malalim. It was a mistake. Nagkamali ako ng pindot. Hindi iyon dapat mapunta sa kanila. Understandable, sagot niya. Pero alam mo namang sensitive ang ganitong bagay. We have to make sure na walang boundary issues sa loob ng team. For now, wellness check lang ito. Walang kaso. Pero mag-ingat ka na. Tumango ako, halos lumulubog sa upuan. Asterisk. Paglabas ko ng HR, dumiretso ako sa fire exit para makahinga. Ilang minuto akong nakaupo sa hagdan, pinipilit na kumalma
Pero dumating si Adrian, dala ang cellphone. Leah, wika niya. I saw the email. Don't panic. Kaya nating ayusin to. Paano? Nabasa na ng lahat. Kahit sabing typo, alam nilang hindi lang basta trabaho ang tinutukoy ko. Hinawakan niya ang braso ko, mahigpit. Kung may maniwala man o hindi, basta tayo ay alam ang totoo. Kaya nating panindigan. Ngunit sa loob ko, tanong ko, underscore. Ano nga ba ang totoo? Asterisk, asterisk, asterisk. Gabi, habang naglalakad ako palabas ng building, nakita ko si Maya sa driveway. Nakapark ang kotse niya, nakasandal siya sa pinto, nakangiti. Leia, sabi niya, I heard may bagong boards kayo. Can I see them? Kinabahan ako. Ah, nasa office PA ma'am. Baka bukas na lang. Tumango siya, pero hindi umalis agad. You know, Adrian talks about you a lot. Sabi niya magaling ka raw. Hindi lahat ng copywriter kaya niyang sundan ang isip niya. Ngumiti ako, pilit. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Good, sagot niya, diretso ang tingin. Keep it that way. Asterisk, asterisk, asterisk. Pag-uwi ko, binuksan ko agad ang laptop. Doon ko nakita ang sent items ulit. Ang linya ko, hindi tumitigil yung linya mo sa isip ko. Nakaukit na parang sugat. Habang nakatitig ako roon, tumunog ang cellphone ko. Si Tasha ulit. Leah, bukas ka mag-report sa akin, 9 a.m. sharp. Kailangan nating ayusin to ng maaga. Nabitiwan ko ang telepono. Sa loob ng maliit kong kondo, naramdaman kong lumiliit ang mundo ko. Ang campaign, ang trabaho, ang pangalan ko. Lahat nakabitin sa isang maling email. At hindi ko alam kung paano ko mababawi ang lahat bago PA tuluyang sumabog. Biyernes ng umaga, mabigat ang bawat hakbang ko papunta sa HR office. 2 beses akong huminga ng malalim bago pihitin ang seradura. Pagbukas ng pinto, naroon si Tasha, nakaupo sa mesa, seryoso ang mukha. May folder sa harap niya at ramdam kong iyon ang naglalaman ng kinatatakutan ko. Leah, umupo ka muna, sabi niya. Pinilit kong ngumiti pero nanginginig ang tuhod ko. Hindi ito formal case, panimula niya. Pero kailangan nating linawin ang nangyari kahapon, yung email. Tumango ako, pilit na diretso ang boses. It was a mistake. Nag-type ako ng personal line sa draft pero hindi ko alam kung paano napadala sa buong thread. Honest mistake po. Nagpahid siya ng salamin. I understand, pero alam mo namang hindi biro ang perception sa advertising industry. Ang isang maling mensahe, pwedeng magmukhang conflict of interest. May MGA nakarating na comments na baka may special treatment. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Underscore special treatment. Eksaktong bulong-bulungan na naririnig ko sa pantry. Leah, this is not a warning. Dagdag ni Tasha, but take this as a wellness and boundary check. Ingatan mo na lang, lalo na't malaking campaign ito. We need everyone focused. Tumango ako, sabay lagay ng kamay sa hita ko para pigilan ang panginginig. I understand. Asterisk, asterisk, asterisk. Pagbalik ko sa desk, tahimik ang floor, ngunit iba ang tingin sa akin ng MGA tao. May halong pakikiramay, may halong panunuri. Si Jill lumapit at iniabotan ako ng tissue. Heads up, girl. Malakas ang usapan. Naiwasan kong tumugon. Nagkulong ako sa sarili kong espasyo at nagpatuloy sa pagsusulat ng script revisions. Pilit kong ibinalik ang focus ko sa trabaho, pero bawat tapik ng keyboard, dinig ko ang MGA bulong. Sa all-hands meeting ng hapon, tinalakay ni Adrian ang progress ng campaign. Normal ang tono niya, pero ramdam ko na mas diretso ang tingin niya sa akin tuwing binabanggit ang copy. Walang ibang nakakahalata pero ako, parang sinusunog ng MGA mata niya. Asterisk, asterisk, asterisk. Pagkatapos ng meeting, tinawag niya ako sa conference room. Wala nang ibang tao, nakaupo siya, hawak ang cellphone at halatang pagod.
Leah, panimula niya, Maya saw the email. Napasinghap ako. Anong sabi niya? Hindi siya nagtanong ng diretso, pero ramdam kong alam niya na. Kanina, tumingin lang siya sa akin at sabi, she's talented. Pero may bigat ang tono niya. Umupo ako sa harap niya, nanginginig ang MGA daliri ko. Sir, baka kailangan na nating mag-ingat. Hindi lang si Maya ang problema. Buong opisina nagdududa na. Tumango siya, nakatitig sa sahig. Alam ko, pero hindi ko kayang palayain ang ideyang ito. Hindi lang dahil sa campaign, Leah. Hindi ako sumagot. Pinipigilan kong tanggapin ang kahulugan ng MGA sa litanya. Asterisk, 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 kinagabihan umulan ng malakas. Habang nakasilong ako sa jeepney stop, nag-text ako kay Adrian. Datin, do we keep going or stop here? Hindi siya agad sumagot, pero maya-maya dumating ang notification mula sa inbox ko. Isang forwarded email mula sa client, ngunit hindi para sa akin. Ang subject line, Potential Conflict in Team Dynamics. Nakasulat sa loob, may naririnig kaming bulong tungkol sa creative director at copywriter na involved. We hope this doesn't affect the campaign. Kopyado sa thread ang PR partner ng client, si Maya mismo. Nanlaki ang mata ko. Hindi na ito simpleng internal rumor. Alam na ng client. Asterisk, asterisk, asterisk. Kinabukasan, Sabado. Pumunta ako sa opisina kahit hindi required. Gusto kong ayusin ang draft bago PA lumala ang lahat. Tahimik ang floor, halos ako lang ang tao. Habang nagsusulat ako, dumating ang isang tawag, unknown number. Pagsagot ko, isang babaeng boses, malamig, matatag. Leah, this is Maya. Parang kinuryente ang buong katawan ko. Hello ma'am. Can we meet? I don't want this to escalate sa maling paraan. Ako na ang lalapit. Bago PA ako makasagot, binaba niya ang tawag. Asterisk, asterisk, asterisk gabi. Habang nakaupo ako sa maliit kong kondo, hindi ako mapakali. Sa mesa ko nakakalat ang MGA drafts ng manifesto. Sa phone ko, nandoon ang mensahe ni Maya. Alam kong darating ang oras na haharapin ko siya. Hindi na sapat ang pag-iwas, hindi na sapat ang pagtanggi. At sa MGA mata ng lahat, sa opisina, sa HR, sa client, at sa partner ni Adrian, nakapako na ako. Kailangang pumili kung ipaglalaban ko ba ang relasyon na hindi ko man lang pinangarap, ngunit sinadyang nahulog ako. O kung ililigtas ko ang reputasyon na matagal kong pinaghirapan. Sa labas, patuloy ang pagbuhos ng ulan. At sa dibdib ko, unti-unting lumalakas ang ingay ng orasan na nagsasabing hindi ko na kayang takasan ang susunod na araw. Sabado ng hapon, mabigat ang pakiramdam ko habang naglalakad papunta sa kafe sa Kapitolyo na itinakda ni Maya. Mainit ang araw, ngunit malamig ang pawis ko. Sa bawat hakbang, iniisip ko kung paano magsisimula ng pag-uusap sa babaeng alam kong may hawak ng lahat ng baraha. Pagpasok ko, nakita ko siya agad, nakaupo sa sulok, nakasandal, may hawak na tasa ng kape. Naka-blazer siya kahit weekend, mukhang kalmado, pero ramdam ko ang tensyon sa paligid. Nang makita niya ako, kumaway siya ng banayad, ngiti sa labi ngunit hindi umabot sa kanyang MGA mata. Leah, bati niya, salamat at pumayag kang makipagkita. Umupo ako sa harap niya, hindi makatingin ng diretsyo. Maam, kung tungkol sa... Itinaas niya ang kamay para pigilin ako. Wala tayong kailangang paligoy-ligoy. I know something is going on between you and Adrian. Napalunok ako. Hindi ko kayang magsinungaling. Ma'am, professional lang po talaga. Please, putol niya. Malamig ang tono. I've been with him for years. I know his patterns at alam ko kung kailan may ibang tao na pumapasok sa mundo niya. Tahimik akong nakayuko. Hindi ko alam kung lalaban ba ako o tatanggapin na lang. Asterisk, asterisk, asterisk. Humigop siya ng kape bago nagpatuloy. Leah, mahal ko si Adrian.
Pero higit PA doon, mahal ko ang reputasyon ko, ang career ko, ang lahat ng pinaghirapan ko. Naiintindihan mo ba? Tumango ako, halos bumigay ang boses. Opo, kung ipagpapatuloy niyo yan, diretsyong sabi niya, tatapusin ko ito hindi lang sa personal, kundi pati sa profesional. At alam mong may kakayahan akong gawin iyon. Parang sumikep ang dibdib ko. Hindi banta ang narinig ko, kundi pangungusap ng isang taong sanay sa laban. Asterisk, asterisk, asterisk kinagabihan. Bumalik ako sa opisina para magtrabaho. Deadline na ng cut-down edits at kailangan kong tutukan. Habang nagre-revise ako ng script, dumaan si Adria, hawak ang MGA printouts. Anong ginagawa mo rito ng ganitong oras? Tanong niya. May revisions PA, sagot ko. Kailangan matapos bago Lunes. Umupo siya sa tabi ko, inilapag ang MGA papel. Lea, tungkol kay Maya, alam na niya, putol ko. Napatigil siya, nagulat. Nag-usap na kayo? Tumango ako. Sinabi niya, kung ipagpapatuloy natin ito, tatapusin niya lahat. Personal, profesional, at alam mong kaya niyang gawin. Tahimik siya ng ilang segundo. Pagkatapos, bumulong. Hindi ko alam kung kaya kong bumitaw. Lumingon ako sa kanya, ramdam ang init sa MGA mata niya. Adrian, kailangan nating pumili at hindi pwedeng trabaho ang masira. Asterisk. Asterisk. Asterisk linggo, whole day reshoots sa rooftop studio. Nakita ko kung paano PA rin siya nagiging natural sa harap ng lahat. Commanding, kalmado, charismatic. Ako naman, nakatutok sa script. Pinipilit kalimutan ang lahat ng nangyari sa kafe. Ngunit sa bawat pagkakataong nagtatagpo ang tingin namin, alam naming hindi natapos ang usapan kagabi. Parang may alon sa pagitan naming dalawa na kahit anong pilit kong pigilan, humahampas, PA rin. Sa kalagitnaan ng shoot, napansin kong may isang junior PA, si Rem, na tahimik na kumukuha ng behind the scenes gamit ang phone niya. Hindi iyon unusual, pero nang masilip ko ang screen, nalamig ako. Ang kuha niya, hindi simpleng BTS, kundi close-up video namin ni Adrian habang nagbubulungan sa gilid ng set. Rim, tawag ko. Para saan yan? Nagulat siya, parang nahuli sa akto. Pang BTS lang po ma'am, para may content. Ngumiti ako, pero may kaba. Send it to the production folder, okay? Huwag mo munang i-post kahit saan. Tumango siya, mabilis na umalis, pero hindi maalis sa isip ko ang nakita kong shot. Hindi malinaw ang salita namin, pero malinaw ang tono ng boses. Intimate. Asterisk, asterisk, asterisk. Kinabukasan, Lunes ng umaga, dumating ako sa opisina ng maaga. Pagbukas ko ng Slack, may notification ako sa channel na _random. Underscore ng laki ang mata ko nang makita ko ang pinost, isang 10-segundong clip ng kuha ni Rem. Hindi malinaw ang buong usapan pero maririnig ang boses naming dalawa. Tawa ni Adrian, sagot kong mahina pero malambing. Agad akong nag-log out, nanginginig ang kamay. Hindi ko alam kung sino ang nag-upload pero bago ko PA ma-process, dumating na ang sunod-sunod na messages mula sa teammates. At Lea, baka gusto mong i-check yung random. Nakita mo ba yun? Pumasok si Adrian sa floor, hawak ang phone, halatang galit. Who uploaded that? Sigaw niya pero walang sumagot. Tahimik lang ang lahat, parang nanonood ng eksena. Sa loob ko, parang gumuho na ang lahat. Hindi na ako makakawala. Ang lihim naming binuo, ngayon nasa harap na ng lahat. Isang clip na pwedeng sirain hindi lang ako, kundi ang buong campaign. Asterisk, asterisk, asterisk. Pagkatapos ng ilang minuto, dumating si Miss Celeste, ang managing director. Conference room now. Nagtipon ang buong core team. Tahimik ang lahat, parang nasa korte. Nakaupo si Adrian sa dulo, ako naman ay hindi makatingin kahit kanino. Let me be clear. Panimula ni Miss Celeste. The campaign is priority.
Hindi ko hahayaan na masira ito dahil sa MGA personal issues. We finish this project. After that, we will address everything else. Walang sumagot. Ako halos hindi makahinga. Asterisk, asterisk, asterisk. Pagbalik sa desk, sinubukan kong magtrabaho pero nanginginig PA rin ang MGA daliri ko. Tumawag si Adrian, pabulong, Leah, kaya natin to, just hold on. Pero sa isip ko, tanong ko, underscore, hanggang kailan? Hanggang saan ang kaya kong ipaglaban ito kung bawat araw ay parang nalulunod ako sa sariling kasalanan? Habang lumalalim ang gabi at patuloy akong nakatitig sa monitor, alam kong hindi na lang deadline ng campaign ang haharapin ko. May deadline na rin ang relasyon naming nakatago sa dilim. Martes ng umaga, mabigat ang hangin sa opisina. Parang bawat sulyap ng MGA tao'y may tanong, may bulong. Ang Slack clip na kumalat kahapon ay agad na tinanggal ng admin pero alam kong huli na nakita na ng lahat. Ang tingin nila sa akin, hindi na lang basta copywriter. Ako na si Leah, ang babaeng nasa likod ng ingay. Pinatawag kami ni Miss Celeste kasama ang buong core team. We will ignore the noise, mariin niyang sabi. Mayroon tayong deadline. The client doesn't care about your personal lives. Finish the campaign, then we sort everything out. Tahimik ang lahat. Ako halos hindi makatingin. Pero ramdam ko ang bigat ng titig ni Jill sa akin. Hindi na lang ito usisero, kundi puno ng hinanakit. Asterisk, asterisk, asterisk. Pagkatapos ng meeting, kinausap ako ni Tasha mula HR. Pinapasok niya ako sa maliit na opisina, dala ang isang papel. Leah, panimula niya. Management wants to give you two options. Una, you can file for a short leave habang mainit PA ang usapan. Second, you stay pero may final warning na ilalagay sa record mo. Parang pinipiga ang dibdib ko. Kung pipiliin ko ang leave, lalabas na parang inaamin ko ang lahat at tumatakas. Kung mananatili naman ako, may marka sa pangalan ko na mahirap burahin. Tasha. Mahina kong sagot, gusto kong matapos ang campaign. Hindi ko kayang umalis na parang talunan. Tumango siya. Okay, pero handa ka ba sa consequences? Asterisk, 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 kinahapunan, bumaba ako sa parking para magpahangin. Doon ko nadatnan si Adrian nakasandal sa kotse niya. Halata sa mukha ang pagod, pero nang makita ako, ngumiti siya. Leah, sabi niya, pagkatapos nito, aalis tayo. Hindi lang sa office, kundi sa lahat. Hanap tayo ng bagong agency, magsimula tayo ulit. Natigilan ako. Adrian, sigurado ka ba? Hindi lang ito tungkol sa karir. May buhay ka kay Maya. May reputasyon ka ring masisira. Humakbang siya palapit. Wala na kaming direksyon ni Maya bago PA man. Ikaw na ang tahanan ko ngayon. Hindi ko na kayang itago. Tumingin ako sa kanya, ramdam ang pag-ikot ng mundo. Parte ng puso ko gustong maniwala. Pero parte rin ito, takot na takot. Asterisk, asterisk, asterisk. Hindi nagtagal, dumating si Maya. Nakasuot siya ng blazer, bit-bit ang isang envelope. Tahimik siyang lumapit at sa kamay ko mismo inilagay ang laman. Isang print-out ng calendar invites ni Adrian. Para malinaw, wika niya, malamig ang tinig. Ito ang MGA gabing sinasabing overtime, pero alam kong kasama kanya kung gusto kong mag-file ng formal complaint sa HR, sapat na ito. Halos hindi ako makahinga, nakatitig lang ako sa papel, ramdam kong bumabagsak ang mundo ko. Leah, dagdag niya, hindi ako tanga. Hindi ako magpapatalo. Pumili ka na kung saan ka lulugar. Umalis siya, iniwan akong nanginginig habang si Adrian ay nanahimik lang, walang masabi. Asterisk, asterisk, asterisk gabi bago ang deadline, lahat kami naka-lock-in sa opisina. Nasa conference room ang buong team, tinatapos ang pre-roll tags at final cutdowns. Antok at pagod na ang lahat pero walang umuuwi hanggat hindi tapos. Habang abala ako sa pag-check ng file names, napansin ko ang isang kakaibang email na nakapila sa outbox.
Subject, Bigapo for Adrian. Di ko na kayang itago. Nanlaki ang mata ko. Hindi ko yun sinulat. Binuksan ko agad isang draft na tila galing sa account ko, pero hindi ko maalalang ako ang gumawa. Nakasulat sa loob, "Mahal kita at handa akong ipaglaban ito kahit masira ang lahat." At mas lalo akong kinabahan nang makita kong naka-queue itong maipadala hindi lang kay Adrian, kundi sa underscore client distribution list. Underscore mismo, eksaktong 2:00 ng gabi. Asterisk, asterisk, asterisk. Parang sumabog ang puso ko kung lumabas ang email na iyon, tapos na ang lahat. Hindi lang reputasyon ko, kundi ang buong campaign. Tumayo ako, agad lumapit kay Jill. "Pahiram ng laptop mo. Kailangan kong i-check ang queue." Nagtaka siya. "Bakit?" "Please Jill, trust me." Sa wakas binigay niya. Binuksan ko ang admin filter na nilagay niya para sa QA. Doon ko lang nakitang may naglagay ng auto-send rule galing sa account ko. Shit, bulong ko, nanginginig. May nag-set up nito. Nagtama ang tingin namin ni Jill. Nakita ko ang unti-unting pag-unawa sa MGA mata niya. "Leia, may naninira sa'yo." Asterisk, 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 11:00 na ng gabi. May 1 oras na lang bago magpadala ang email. Tumakbo ako papunta sa server room para i-disable ang rule. Si Adrian, sumunod agad, dala ang phone niya. "Leah, anong nangyayari?" Tanong niya. "Someone is trying to sabotage us. If that email goes out, we're finished." Habang minamadali kong i-type ang override, nanginginig ang MGA daliri ko. Pawis na pawis ako kahit malamig ang aircon. Sa wakas, nag-pop up ang confirmation, underscore rule disabled. Huminga ako ng malalim, halos maiyak. Ngunit bago PA ako makapagpahinga, tumunog ang phone ko. Isang bagong notification. Mula sa unknown account na matagal nang nananakot. Nice, say sab. Pero hindi PA tapos ang laro. Asterisk, asterisk, asterisk. Habang nakatayo ako sa harap ng server rack, ramdam ko ang bigat ng lahat. Ang kampanya, ang relasyon, ang pangalan ko, at ang buhay ko. Sa labas ng bintana, kumikislap ang MJ ilaw ng lungsod. Sa loob ko, isang tanong ng ang pumipintig, underscore. Hanggang saan ko kayang lumaban bago tuluyang masunog? Deadline day. Miyerkules ng umaga, parang walang tunog ang buong opisina. Kahit puno ng tao ang floor, ang bawat kilos ay maingat. Parang lahat ay lumalakad sa manipis na salamin na madaling mabasag. Ang launch ng campaign ay nakatakda mamayang hapon at lahat ng mata, kliyente, management at kahit ang publiko nakatuon sa amin. Ako si Leah, nakaupo sa harap ng laptop, hawak ang huling draft ng manifesto na ilang ulit ko nang binasa at inayos. Ang bawat salita ay parang dugo at pawis na inilabas ko nitong MGA nakaraang linggo. Ngunit habang nakatitig ako sa screen, ang iniisip ko ay hindi na lang tungkol sa copy. Iniisip ko ang sarili kong pangalan, ang kinabukasan ko, at ang MGA lihim na muntik ng sumira sa lahat. Asterisk, asterisk, asterisk. Bandang 10:00 ng umaga, pinatawag kami ni Miss Celeste para sa final briefing. Naroon ang buong core team. Tahimik si Jill, abala sa MGA boards. Si Nico, seryoso ang muka, parang wala ng oras para sa biro. Si Adrian, nakaupo sa dulo ng misa, nakatingin lang sa akin paminsan-minsan. "Today is the day," panimula ni Miss Celeste. "We've been through hell, but the client only cares about results. Whatever personal noise is happening, set it aside. Finish strong." Tumango kaming lahat. Ngunit sa dibdib ko, para akong nilulunod ng kaba. Underscore. Kaya ko PA ba? Shopee, asterisk, asterisk, asterisk. Tanghali, nagsimula na ang pag-roll out ng MGA assets. Isang-isang pinapadala ang MGA pre-roll ads, print copies, at social media teasers. Ako ang naka-assign mag-monitor ng copy approvals. Sa bawat approved na email mula sa client,
Parang natatanggalan ako ng isang tinik. Ngunit bandang 2:00, dumating ang email galing sa internal QA mailbox. Nandoon ang nakasave na draft na muntik nang maipadala kagabi. For Adrian. Di ko na kayang itago. Napaupo ako, nanginginig ang kamay. Buti na lang, hindi iyon lumabas sa client distribution. Pero sapat na para maalala kong hindi PA rin tapos ang banta. May tao sa loob ng opisina na gusto akong wasakin. Asterisk, asterisk, asterisk. Pagkatapos ng huling wave ng approvals, bandang 4:00, dumating ang opisyal na balita. Congratulations team, campaign is live. Nagpalakpakan ang lahat. May MGA sigaw, may MGA nag-selfie. Ngunit ako, nanatiling tahimik. Tumingin ako kay Adrian. Nakangiti siya, ngunit hindi iyon ngiti ng tagumpay. Parang may lungkot, may bigat na hindi niya masabi. Lumapit siya sa akin. Leah, pagkatapos nito, let's talk. Tumango ako. Kahit alam kong ang pag-uusap na iyon ay magdidikta ng direksyon ng buhay ko. Asterisk, asterisk, asterisk kinagabihan. Halos wala ng tao sa opisina. Nakaupo ako sa pantry, hawak ang isang tasa ng malamig na kape. Dumating si Adrian, dala ang jacket niya at umupo sa tabi ko. Leah, panimula niya. Ayoko nang patagalin PA, mahal kita. At kung ibig sabihin ito ay iwan ko ang lahat, gagawin ko. Nanlaki ang mata ko. Adrian, hindi ganun kadali. May partner ka, may career ka, at ngayon may record na ako sa HR. Kung ipagpapatuloy natin ito, baka pareho tayong mawala. Hinawakan niya ang kamay ko. Kung mawala man, magsisimula tayo ulit, basta magkasama tayo. Gusto kong maniwala. Gusto kong yakapin ang MGA salitang iyon. Pero sa loob ko, may isang tinig na sumisigaw. Underscore. Hanggang kailan? Asterisk, asterisk, asterisk. Bago PA ako makasagot, bumukas ang pinto ng pantry. Si Maya. Tahimik siyang nakatayo, may hawak na envelope. Lumapit siya, inilapag iyon sa mesa sa harap namin. Adrian, malamig niyang sabi, ito ang resignation draft mo. Kung gusto mong umalis, pirmahan mo. At Leah. Tumingin siya sa akin, matalimang mata. Kung pipiliin mong ipaglaban ito, sisiguraduhin kong wala ka ng trabahong babalikan sa industriyang ito. Tahimik akong nakatingin sa kanya. Walang salitang lumabas sa bibig ko. Alam kong totoo ang bawat banta niya. Lumabas siya ng pantry, iniwan kaming dalawa ni Adrian, parehong nakatulala sa envelope. Asterisk, asterisk, asterisk. Pag-uwi ko sa kondo, hindi ako mapakali. Nakaupo ako sa mesa, nakatitig sa laptop. Naisip ko ang lahat ng nangyari nitong MGA linggo. Ang brainstorming sessions, ang MGA post-it notes, ang MGA gabing puno ng kape at lihim na titigan. Naisip ko rin ang MGA bulungan sa opisina, ang email na muntik nang sumira sa akin, at ang MGA mata ni Maya na puno ng galit at determinasyon. Nag-type ako ng email kay Miss Celeste at kay Tasha. I would like to file a formal statement regarding the events during the campaign. I acknowledge my boundary lapse with Adrian. I am requesting for reassignment or unpaid leave to avoid further conflict. I also take full responsibility for my actions. Habang pinipindot ko ang send, para akong natanggalan ng bigat. Masakit, pero ito lang ang paraan para mailigtas ang natitira PA sa pangalan ko. Asterisk, asterisk, asterisk. Kinabukasan, tinawag ako sa opisina ni Miss Celeste. Nandoon si Tasha, may hawak na papel. Leah, we received your statement. The management decided to reassign you to a back office role for now. No client-facing duties. Consider this as a disciplinary action, but also a second chance. Tumango ako, ramdam ang halo ng sakit at ginhawa. Thank you. Asterisk, 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 lumipas ang MGA linggo. Suspendido si Adrian matapos mag-file si Maya ng complaint at kalaunan ay kusang nag-resign. Ang pangalan ko may bahid na pero nanatili akong nakatayo.
Ang trabaho ko ngayon ay tahimik, malayo sa spotlight, pero may katahimikan din. Isang gabi, habang inaayos ko ang reports, nakatanggap ako ng email mula kay Miss Celeste. Leah, the client loved the manifesto. The line you wrote at 2:17 a.m. will stay as the campaign's core message. Napangiti ako kahit may luha sa mata. Kahit paano, naiwan ang gawa. Kahit wala ang pangalan ko, alam kong akin iyon. Asterisk, asterisk, asterisk. Huling araw ng buwan, naglakad ako sa Pasig River Esplanade. Maliwanag ang MGA ilaw ng lungsod, malamig ang simoy ng hangin. Tumawag si Mama mula sa probinsya. Anak, uwi ka muna rito. Magpahinga ka. Hindi lahat ng laban kailangan mong saluhin mag-isa. Napatingin ako sa ilog, sa MGA aninong kumikislap sa tubig. Sa wakas, naramdaman kong handa na akong bumitaw. Hindi sa pangarap ko, kundi sa relasyon na muntik nang sumira sa lahat. Umuwi ako ng gabing iyon na magaan ang loob. At sa unang pagkakataon matapos ang MGA linggo ng gulo, nakatulog akong mahimbing. Alam kong may sugat na hindi na mawawala, ngunit may pagkakataon, PA ring maghilom. At sa bawat deadline na nadarating, ipapaalala ko sa sarili ko, hindi lahat ng laban kailangan isugal ang puso.